So dito na tayo sa listening part. So yung instruction sa number 1, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. So listen to the following and please select the correct one to the blank. So makinig lang sa kasunod and piliin yung tama sa blank. So merong babanggitin sa audio, piliin lang natin kung alin dyan yung binanggit sa choices. Doon sa part ng blank. So makinig pong mabuti. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 비빔밥입니다. Okay, sa isa pa, makinig. 이것은 비빔밥입니다. Okay. So sabi, 이것은 비빔밥입니다. 이것은 비빔밥입니다. So the correct answer is number 2. 이것은 비빔밥입니다. So 이것은, ibig sabihin po niyan is this thing. May bagay siyang tinutukoy. Bibimbap, pagkain in Korean. Imnida is yung is, are. Ginagamit sa formal declarative sentences. So, ibig niya sabihin, this thing is bibimbap or this is bibimbap. Ito ay bibimbap sa Tagalog. Next, number 2. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So listen to the following and please select the drawing or picture that is related with the content that you heard. Sa Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung drawing or picture na may kinalaman sa content na narinig mo. So, ibig sabihin lang yan, merong ipi-play sa audio, may sasabihin sa audio, piliin lang natin dito sa mga drawing or picture na ito yung may kinalaman doon sa narinig natin. So, makinig pong maigi. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. Okay, sa isa pa. 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. So, sabi nung babae, chicken juseyo. Chicken juseyo. Ano kaya yun? So, chicken, of course, number 3 yun. Chicken. Chicken. Ito yung sinabi nila. Sabi ng lalaki, 뭐 드시겠어요? 뭐 드시겠어요? So, what do you want to eat? So, yung verb dyan is 드시다. Meaning lang po yan is to eat. Naka-honorific lang po yan. Ibig sabihin, nagbibigay ng galang yung speaker doon sa subject, sa kausap niya. Ano pong kakainin ninyo sa Tagalog? Sabi ng babae, chicken juseyo. So, juseyo is please give me. Ano yung hinihingi niya? Chicken. Chicken. So, please give me chicken. So, yung chicken lang naman dyan sa picture is yung number 3. So, number 3 is the correct answer. So, bakit hindi pwede yung number 1? So, ano ba yung number 1? So, number 1 is tansuyok. So, tansuyok. So, tansuyok, ito po yung sweet and sour pork. No? Sweet and sour pork. So, wala namang binanggit na tansuyok. So, mali yan. Number 2. So, alam natin itong lahat. Ramyun. Ramyun. No? Instant noodles. So, wala namang binanggit na ganyan. Mali yan. And then last, ito po yung itsura ng kimchi stew. So, kimchi jjigae in Korean. Kimchi stew sa English. Kimchi jjigae. So, again, correct answer is number 3. Dito naman po tayo, 3 and 4. Sabi sa instruction, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So listen to the following and please select the correct answer to
the question. So, makinig sa tanong at piliin yung tamang sagot sa tanong. So merong magtatanong sa audio, piliin lang natin sa options yung sagot sa tanong niya. So makinig kung maigi. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 피자를 좋아해요? 1. 네, 피자가 있어요. 2. 네, 피자를 좋아해요. 3. 아니요, 피자가 커요. 4. 아니요, 피자를 사요. Okay, sa isa pa po, makinig. 3번. 피자를 좋아해요? 1. 네, 피자가 있어요. 2. 네, 피자를 좋아해요. 3. 아니요, 피자가 커요. 4. 아니요, 피자를 사요. Okay? So sabi, pi자를 좋아해요. pi자를 좋아해요. So pay attention doon sa verb or adjective na binabanggit sa dulo ng salita. Kasi pwede kayo makakuha ng clue doon sa pagsagot. So pi자를 좋아해요. So kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi. pi자를 좋아해요. So pizza is pizza. Merong object particle. 좋아해요 meaning to like. To like, gusto. So nagtatanong siya, do you like pizza? Gusto mo ba ng pizza? So, translate natin itong mga choices. Sabi sa number 1, 네, 피자가 있어요. 네 is yes, pizza is pizza, merong subject particle, 있어요 meaning to have, meron. So meron daw pizza. Yes, there is a pizza. So hindi po yan sumasagot sa tanong ng lalaki na do you like pizza? Number 2, sabi, 네, 피자를 좋아해요. 네, 피자를 좋아해요. So 네 is yes, pizza is pizza with object particle, and then 좋아해요 meaning to like. So sabi niya, yes, I like pizza. And of course, ito yung sumasagot sa tanong nung lalaki. So that's the correct answer. So pay attention dito sa last word na sinasabi sa audio kasi pwede kayong kumuha ng clue dyan sa pagsagot. So katulad po dito sa example natin, 좋아해요 yung last na sinabi, tinatanong kung gusto mo ba. So syempre, isasagot niya oo o hindi. So sumagot siya dito ng yes, I like pizza. So same verb yung ginamit. Kaya malaking tulong po yan sa exam. So pay attention po sa mga verbs or adjectives. Next, number 3. 아니요, 피자가 커요. So 아니요 is no. Pizza, pizza with subject particle. 커요 meaning big. Sabi niya, no, malaki daw yung pizza. No, the pizza is big. So mali din po yan. Hindi naman yan yung tanong. No? Number 4, bakit kaya mali ito? Sabi niya, 아니요, 피자를 사요. No, I buy or I am buying pizza. Same po yung sinabi niya. 아니요, 피자를 사요. So again, hindi po sumasagot sa tanong ng lalaki, kaya mali po yan. So dito naman po tayo sa number 4. Makinig kung maigi. 4번. 어제 뭐 먹었어요? 1. 생일에 먹었어요. 2. 2그릇 먹었어요. 3. 식당에서 먹었어요. 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. Okay, sa isa pa po, makinig. 4번.
어제 뭐 먹었어요? 1. 생일에 먹었어요. 2. 두 그릇 먹었어요. 3. 식당에서 먹었어요. 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. Okay, so yung sabi sa audio, Oje mo 먹었어요. Oje mo 먹었어요. So naka-past tense. No? Naka-past tense, yung verb. So yung verb natin is 먹었어요. So meaning ate. No? So lahat ng nasa choices, 먹었어요 din. So dito ka na medyo mapapaisip, dito mapapalaban yung vocabulary mo. So sabi kasi sa tanong, Oje mo 했어요. Oje meaning yesterday, kahapon. Yung mo is what? 먹었어요 meaning to eat, na naka-past tense, so ate. So, kung i-Englishin, ang ibig sabihin, what did you eat yesterday? Ano kinain mo kahapon? So, ano? Ano? So, pag yung tanong is ano, isa sa pwede mong gawing clue is hanapin mo yung object marking particle. No? Kasi pwede mo yung maging clue sa pagsagot. So, isa-isahin muna natin. Number 1. Sabi, 생일에 먹었어요. 생일. 생일 is birthday. Merong so yung is a time marking particle. So hindi yan sumasagot sa tanong na ano. Yung sinasagot niyang tanong is when, onse. So ibig niyan sabihin, kumain daw siya ng birthday niya. Nung birthday niya. So hindi po yan yung sagot, mali po yan. Number 2. 두 그릇 먹었어요. So 2 is a pure Korean number. Number 2. 그릇 is a counting unit pag naka-bowl yung binibilang. Sabi niya, kumain daw siya ng dalawang bowl. Dalawang bowl. So again, hindi po sumasagot sa tanong na ano. Number 3. Sabi, 식당에서 먹었어요. 식당, ibig sabihin po niyan is restaurant. Restaurant, merong eso. So yung eso is a location marking particle. So yung minamarkahan nito is lugar. Hindi siya sumasagot sa tanong na ano. Sinasagot niya is yung tanong na OD. Saan? OD. So number 3 is incorrect. Sabi niya kasi kumain daw siya sa restaurant. Ito namang number 2, ang sinasagot nitong tanong is myotke. Myotke. Ilan? Myot. Okay. Ilang piraso or ilang bowl? Myot kuru. So, ganun siya. Yun yung sinasagot niya ang tanong. The correct answer is number 4. Kasi ito na lang yung natitira. So, alamin natin kung bakit siya naging tama. Sabi, 김밥하고 라면을 먹었어요. So, kimbap, yung parang sushi sa Japan. Kimbap sa Tagalog. 하고. So, 하고 meaning yan and. And, so ito po yung katulad ni wa tsaka ni gwa. Same lang sila. And or with yung meaning ni hagu. Pinagdudugtong is mga nouns. Next, ramyon. Ramyon, ibig sabihin po niyan, of course, ramyon, yung alam natin na noodles. Merong object marking particle. So meron tayong object particle, ayan po yung pwede nyong gawing clue kapag yung tanong is ano. Ano. And bagay yung tinutukoy. So yan yung hahanapin ninyo. 먹었어요. So 먹었어요 again, kumain. Past tense. So kumain daw siya ng kimbap at ramyon. So ito yung sumasagot sa tanong sa audio na what did you eat yesterday? So that's the correct answer. So pakitandaan po yan. Particles pa lang, pwede mong gawing clue yan sa exam. Yung sumasagot sa tanong na onje. No, basta may mga time-related nouns na katabi. Eso naman, sumasagot sa tanong na OD. Same nung isa pang Basta mga location-related nouns yung katabi. Yung sumasagot yan sa tanong na mo, basta mga object yung hinahanap sa tanong. So yan po siya. So number 5 naman tayo.
sabi sa tanong is, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So, 두 사람 is dalawang tao, two people. 무엇. 무엇 is what, ano. Merong location preposition na e. Tehe meaning about or patungkol sa Tagalog. Marhago isumnika meaning pinag-uusapan. Tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. What are the two person talking about? So yun po yung ibig niyang sabihin. So pakinggan po natin itong number 5. Makinig pong mabuti. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. Okay, sa isa pa po, makinig. 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. Okay. So, ano kaya ang sagot dyan? So, nagtanong, 뭐가 맛있어요? Sa 맛있어요 pa lang, meron ka ng clue. Sumagot pa yung babae, sabi, bulgogi가 맛있어요. So, narinig mo pa yung bulgogi. Ano ba yung bulgogi na iyon? So, dun pa lang, may clue ka na sa posible mong isasagot. So, of course, bulgogi is a food. Ano ba yung food in Korean? So ito muna yung script, yung sabi ng lalaki, 뭐가 맛있어요? 뭐가, ibig sabihin lang po niyan is ano. Ano, na may subject particle, 맛있어요, meaning po niyan is masarap, delicious. Tasty, masarap sa Tagalog. So ano daw yung masarap? What is delicious? Sabi ng babae, bulgogi가 맛있어요. So bulgogi, no? Parang Korean beef po yan. Merong subject particle, and then 맛있어요 again, tasty or masarap. So masarap daw yung bulgogi. So, siyempre, lasa ng pagkain yung tinutukoy, kaya pagkain yung pinag-uusapan nila. So translate natin tong mga choices. So undong, ibig sabihin po niyan is sports or exercise. So wala pong kinalaman sa tanong, kaya X po yan. Shopping, ibig sabihin naman yan, shopping. So wala namang kinalaman din sa tanong, kaya X din po yan. Swimming. So swimming, ibig sabihin po niyan is hobby. Yung kinahihiligan mong gawin. So wala namang kinalaman yan dyan, kaya mali din po yan. So the correct answer is number 4. For umship, ibig sabihin po kasi niyan is food, pagkain. So pagkain yung pinag-uusapan nila, kaya ayan po ang tamang sagot. Umship. So, paki-take note po ng mga vocabulary na hindi pa po ninyo alam dito and make sure na i-memorize. So, hanggang dyan po muna tayo. Like and follow our page lang po para sa mga gantong lesson pa po sa mga susunod. So, hanggang dyan muna. Annyeong!